Ano po bang ginagawa dun sa, pagiging kursulista para po, sa kaalaman din ng mga nakikinig sa atin ngayon? Opo, sa pagsamba po, mayroon po kaming mga, parang parte din doon. Naglilingkod kami doon, may mga pagpapanata din po. Ngayon, pipili kami, pupunta kami sa parokya namin, pagka-graduate namin ng pagkukursilista, kung kami po ba ay tatanggap ng tungkulin bilang sakristan o yung nag-a-assist parang lay minister, mga ganon. Pero po yun pagka sa may mga asawa na. Kami naman po ay binata pa nung panahon na yun. Kaya po, ang pinili din po namin ay yung pagiging choir member. Nung mga panahon po na yan, meron kayong idea or, impresyon tungkol sa Iglesia ni Cristo? Yun po, dahil nga po sa biro-biroan, naririnig po na, ang madalas sumasagi sa isip ko yung tulad po nung 10% na pag-aabuli po. Yung kung tawagin po ay may time card. Opo. Yung persahang pagpapasamba. Akala ko po noon, ang aking impresyon yung, kasi pinupuntahan sila eh. So nung ako ay nag-iglesia ni Cristo, nakita ko na hindi naman po pala ganon. Parang nami-misinterpret ng mga hindi nakakaunawa sa iglesia ni Cristo na yun po ay pagmamalasakit ng pamamahala ng mga may tungkulin sa iglesia na sila ay dalawin, tanungin kung ano bang kalagayan nila para po sa paraan na matulungan sila. Pero sa akin po, nung ako po ay wala pa sa iglesia ni Cristo, ang pagkaunawa ko po doon ay pinipersa silang sumamba at pinagagalitan pa sila. Isa pa po yung tungkol sa 10% na pag-aabuloy. Nung ako po ay wala pa sa iglesia ni Cristo, yun din po ang isa sa akin iniisip. Akala ko po, 10% talaga yung totoong kinukuha para po i-abuloy. Wala pong katotohanan sapagkat ang paghahandog po sa loob ng iglesia ay kung ano po yung pasya ng iyong puso. At lalong-lalo na po kung naihandog natin sa Diyos yung ating mga pagtupad. Paano po ba kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Pagka nakakapakwento ako doon sa mga kapatid na nakakasalamuha ko nung panahon na hindi pa ako iglesia ni Cristo, na-curious po ako bakit ganito ang mga kaanib sa iglesia ni Cristo. Naamis ako, naiinggit ako sa kanila na bakit sila, bagamat mahirap ang pamumuhay dito sa mundo, bakit sila parang hindi nila alintana, parang masaya silang tumutupad. Kaya tumating ang pagkakataon sa akin na bakit ako? Naglilingkod din naman ako sa Diyos. May hanap buhay naman kami ng aking may bahay. Bakit parang iba? Kaya dumating yung pagkakataon na nagsuri kami sa loob ng iglesia. Kaya dun po nag-umpisa na ako ay matawag. Base po sa aking karanasan, hindi po talaga ako nagiging masaya. Parang sa pakiramdam ko parang malayo sa akin ang Diyos. Bagamat naglilingkod kami, sinisikap namin maging maayos na mamamayan, na lingkod ng Diyos, hindi namin maramdaman ng Panginoon Diyos. Dumating ang pagkakataon na umuwi ako sa mother ko dito sa Antipolo. Doon po ako nagkaroon pa ng mga mabibigat na suliranin sa buhay. Kaya siguro kasangkapan ng Diyos na ipaisip sa akin ng iglesia. Dumating yung kuryosidad, kaya nagpasya ako sarili ko, bakit hindi ako mag-iglesia ni Cristo? Baka maranasan ko yung nararanasan ng mga kaibigan ko na nasa iglesia ni Cristo. Kaya time na po na yon, hinanap ko ang kapilya sa lugar namin. Sakto po, talagang niloob ng Diyos na nagkaroon ako ng kaibigan na kaanib sa loob ng iglesia ni Cristo. Sila yung aking napagtanungan. Sa awa ng Diyos, naawa po sa akin ng Ama, dinala po ako sa kapilya. Sa una po, naanyayahan po ako sa loob ng iglesia, Bible study, sumamba po ako doon. Ngayon po, yun po yung naging dahilan sapagkat na-curious na po ako ng gusto sapagkat marami na po akong katanungan sa aking isip at puso na unti-unting nasasagot sa pagsamba, sa pagba-Bible study. Kaya po, sinikap kong makarating palagi sa oras ng pagsamba, sa oras ng pagba-Bible study, nasabik po ako, parang hayop na naghahanap ng maiinuman. Nauuhaw kayo Opo, sa parang ganun po. katotohanan. Opo, sapagkat hindi ko po maipalawanag yung aking pakiramdam.
parang binabagbag yung puso ko. Naiiyak na ako sa pagsamba eh. Sapagat kung umawit pa lang yung mga awit, dama ko na yung panalangin dahil sa pag-awit pa lang nila parang nananalangin na sila sa Ama. Kaya nagpasya ako na dire-diretsong pagsusuri. Kaya yun po ang nag-umpisa kaya natawag ako sa loob ng iglesia. Ano po ang partikular na aral ng ating Panginoong Diyos yung nakatawag ng pansin sa inyo at nasabi ninyo, totoo ang aral sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang isa po sa nakatawag sa akin, kapatid na Mare, ay yung pumasok po sa kawan. Sapagkat sa pagtuturo po, nakasulat po na para maligtas, kailangan mong pumasok sa kawan. Alin po yung kawan na yun? Yung kawan po yun po yung Iglesia ni Cristo po. At naritig ko pa sa pagtuturo ng pamamahala, isang aral din po na aking sinampalatayanan. Kapag inibig mo ang iyong magulang, nangako ang Panginoon na ikaw ay palalaguin niya ang iyong buhay. Sa madaling salita, hahaba ang iyong buhay. Sa aking karanasan, naranasan ko po at nakita ko sa Biblia, yung tinuturo ng pamamahala, mismong nasa Biblia po, sinuri ko po siya. Nakita ko na talagang ito yung tunay na pagtuturo. Samantalang noon, hindi naman po na ituturo sa amin yung mga ganong aral. Kaya po, nagpasya po talaga kami. Ako na mag-iiglesia po ako sapagkat sabi ko nga po sa umpisa, marami po akong gustong matutunan sapagkat uhaw na uhaw po ako sa tunay na paglilingkod.